Labaw nato. And glory to God. Si Pastor Victor nag-celebrate sa ilang anniversary. 1 year na ba ka? 1 year na. No? And pasalamatan ay mga 8 kakalag nagdawat sa revival, preaching ni Pastor Brian. And during the anniversary na apoy upat. Kuyog ang iyang pamilya, I am blessed nga makita no, sa laabi, nga dagko na mapuslan sa Gimbuhaton. At the same time, Sister Luni nga maopoy nagapaluyo dito sa Gimbuhaton. So I'll give him the pulpit and the time to give an update. At the same time, apil na pod ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Preach the word. Salamat sa Dan. Mayo nga gabi sa Dan. Ano ba, magi akong usa nga mamiss sa akong sending church. Kaya tanan no, tanan nga membro ni nga simbahan malipayon. Ug very inspiring ang inyong hard work no. Salamat kayo sa kami nga mga missionary pag mangingunani nga mga conference diha pa mi maka-feel og mga bugnaw nga mga hangin. Kaya pinangga kayo ang mga missionary ni nga simbahan. Ug glory to God. It's been for years na nga nag-host og mission conference. Grabe kayo, ma-feel na mo ang pagatiman. Salamat kayo church no sa lamian nga mga pagkaon. Wala ginyo gitugot nga ang inyong mga missionaries makatulog lang karton. So salamat kayo sa lamian nga bugnaw nga aircon dito sa 5-star hotel. Ako i-grab ang privilege. Salamat kayo Pastor Dan, Mamcha, and Ana Baptist Church sa Cebu, Ana Baptist Church sa Arakan, Ana Baptist Church sa Tagum, with Pastor Bayan and Pastor Daniel. Salamat kayo sa inyong all-out support no sa buluhaton ngadto sa Butuan. Nagtuig na ko adtong gisend out ko ni Pastor Dan, I think October 4, 5. So first na mo service ko to October 6, 2024. 1 year ko atong October 6 po 2025. Og naka-conduct na dito og dag symposium with the backup ni Pastor Brian, ang pinaka-lig-on nga contender. Nanoon ta dito sa Butuan with Pastor Bernales nga mga the lion of the pulpit, the KGB contenders, mga young lion no. So may buog ta ba no nga mga Baptist nga mo sulti niana. So glory to God no sa ato nga pastor nga kita ang nakinabang sa iyang fighting spirit during the time no. So glory to God. Sa isa ka tuig na to nga nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo dito, I think siguro more or less 100 souls nga atong nadala sa Ginoo. And then glory to God sa among anniversary. Pastor Dan, salamat kayo Ma'am Cha, Pastor John no nga nagpaluyo sa buluhaton. Nalipay gud mi og nakabaptize mi og 7 souls. Og ang buluhaton dito hinay-hinay gatubo ang work ngadto og salamat pod sa ako nga mga igsuon, mga member ni Papa sa una no, nanginhinay pod sila nga istorya sa ako, nagbalhin ang uban. So ug pagbalik na mo dito naami candidate for baptism pod. Ug salamat kayo church once again. Ginoo na ang magbalos sa inyong mga hago, sakripisyo kay baloko nini nga simbahan. Dili man tanan dato, mga gwapo-gwapa lang no. Mao na usang maka-proud ta ba no, Panginoon Ana Baptist Cebu makaingon gid to nga mga mistisog, mga mistisa. Ug salamat kayo sa inyong mainiton nga pag warm welcome no sa namo nga mga missionaries. On in all, to God be the glory. Dako no nga pagutana, my field is empty but no one will work with me. Pila ba ka mission conference ang atong atinan para magkonsensya ta? Pila ba ka mission conference nga imong madunggan nga mga mensahe? You have heard 2 preachings tonight. Hopefully yung tangi mo kasing-kasing andam na nga magpagamit para sa kahimayan sa Ginoo. Please all stand up. Salamat ko ni Pastor Brian na challenge po no. Ug ni Pastor John ug ni Pastor Dan. Glory to God no sa mga
pastor na itong kauban sa Buluhaton. I will use John chapter 4 from verse 34 down to verse 35. Have you found the verse? Say amen. Basahan ko ang verse 34 kamo sa verse 35. John chapter 4 verse 34, the Bible says, Jesus saith unto him, and unto them rather, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. I will read once again. Please listen carefully. The Bible says, say not, yea, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest. Heavenly Father, Lord, hikapag ginawa nga mong mga kasing-kasing, nga kini nga mensahe, Lord, nga mong napaminawan. Igo, Lord, nga pag-remind na mo, pagpahinumdum na mo, Diyos. Ikaw, Ginoo, pasaylo, Ginoo, sa among mga personal, Ginoo, nga mga sala, Ginoo, pulong buhat, mga kapakyasan, mga pagkulang, have mercy on us, O Lord. Forgive me, God, cleanse me, wash me by the precious blood of Jesus. Taguay ko, Lord, sa mga cross. Ikaw, Ginoo, ang mahimaya, mudawat, Ginoo, sa tanan nga glory. Ikaw, Ginoo, ang ayan, karong nga gabi, nga madaig ang imong ngalan. Ikaw, Ginoo, ang mahimaya karon nga gabi, O Dios. Maluoy ka, magliho ka, Ginoo, sa imong balang nga espiritu. Hikapa, Lord, ang among kasing-kasing. Nga unta, Lord, enough ang usa ka verse to take an action nga moadto, Lord, sa imong nga field. Lord, use me as your mouthpiece to preach the very word of God. Ikaw, Ginoo, magamit ka nako. Salamat, Ginoo, sa imong nga grasya kaluoy. This is my prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Balik tayo ng maling Quranan. Now, nagpahinumdum diri ang Ginoo. It's really very clear, no? Matod pa sa Bible, Jesus saith unto them. Most of us, nakahibalo naman sa context din it's all about, gi-encourage ta sa Ginoo nga we should be faithful in service. Not only we should be faithful in service, we should be faithful in soul winning. Mo na nga nalipay ko nga atong Sinding Church sa paningkamot ni Pastor Dan, glory to God, Ma'am Cha, uban ang tanan membro nga inspired nga galisod mo, inspired nga unta dunay priority, dunay mga problema nga unahon, and yet gihatagan yung dako og pagtagad ang mission conference para pagpahinumdum namo nga mga missionaries nga mo palagahan ang inyong mga sakripisyo, support sa amo habang kami himo buloton ngadto sa atong buhi nga Ginoo. Usani ka dako no nga isyu karon sa atong nga nasod, nagbuto ang Ghost Project tungod sa kuan kini nga DPWH, kini nga flood control. Daghan ang mga gipanangtang, di ba, nga mga DE, mga director engineers. Amen? From national down to the local. Matod pa sa report nga akong nalantawan, nga nag-hire ang gobyerno og mga engineer nga mo fit in, mo qualify sa trabaho. Ato makita no nga very unfair ang tao. Can you see, believers, unfair ang tao nga naman? Grabe, linyahan ang hiring karon sa itong gobyerno, ulan, init, mulinya, mo comply sa mga requirements para lang nga dawaton, para lang nga makasulod og trabaho. Pero when it comes sa Ginoo, gamay lang ang mo surrender o muhatag sa kinabuhi sa Ginoo. O di ta kasabot. Gikanta sa atong mga Bible students katong Here Am I. Nakadiha galingkod and you keep on. Amen.
Praise the Lord. Nadungog na to ang himo sa tong Ginoo, namatay siya. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Para lang ikaw, dili malaglag. You can imagine believers kung ikaw wala ka naabot sa kaluwasan, sa wali, sa usa ka tawo kinsa man nagigamit nimo, wala ka karon nga gabi. And we do not realize nga gigamit sa Ginoo kinsa mo tong tawhana, you should be thankful of that person. Pasalamat tas Ginoo. Mo na nga tonight karong nga bilit may praise to entitled Mission Urgent Hiring. Ang Ginoo mga pinangga nga mga Kristohanon, nagapangita siya og mga Kristohanon nga dunay pasyon sayang buluhaton, dunay kasing-kasing nga modaog kalag kay mao man ang mission sa tong Ginoo. Matud pa ni Pastor Kusgapa, si Kristo na ang naghatag og example. Matud pa sa Bible sa gali. Niyan ang Ginoo para mangita sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Og ikaw usata ka makasasala. Dunay 5 ka mga butang, mga pinangga nga makasasala matud pa sa Bible. Ingon tanawa sa verse 35. Ayaw na biyaing nga verse unta ang atong kasing-kasing sold out unta, makonbikta ta, makasabot ta, makarelita sa pulong sa Ginoo. Say not ye. That's the Bible says. Ayaw sulti nga dis ako. Kay mato pa ingon sa pulong sa Ginoo, they are yet 4 months. Di ba ang tao di ta mawad ag rason. Sakto tong wali ni Pastor Bayan sa revival. Ginoo, before ko Lord magpagamit nimo, Ginoo muuli sa ko kay kaslon ko. Bid me first Lord kay si akong papa namatay, akong mama ingon ni gikinahanglan, pauli sa ko Ginoo. After all, pag makauli ko, diha ko Lord magpagamit nimo. And sometimes we don't realize, look at what the Bible says, behold, I say unto you. Ang Ginoo na nagsulti ingon sa, behold, I say unto you, lift up your eyes and look to the fields, for they are white, already to harvest. Dunay 5 ka mga butang ngano man nga atong Ginoo nagapangita siya, urgent ang hiring sa Ginoo karon nga gabi. Unta makonbikta ka. And this would be memorable nimo karon nga gabi nga magpagamit na ka, complete ang imong faith sa Ginoo. Ayaw kahadlok, tinuod man daghan kag ma-encounter nga mga trials sa mission field. But good thing, doon natay Ginoo nga muuban nato, doon ay Ginoo nga mutabang nato, doon ay Diyos nga muuban ka nato, hangtod sa pagbalik sa itong Ginoo. Di ta niya pasagdan. The first one, because people are messed up in sin. That's number 1. Mission urgent hiring, kaya nga naman, kung waka ka pansin mga pinangga nga makistanon, hinog na ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ingon diri, look on the fields, for they are white, already to harvest. Pero nga naman, because people are messed up in sin. Ang word nga messed up, kini galing, people are making mistake. Ang tao ganahan og magpakasala. Amen. Wa makanaluoy nga ang tao kay baluka nga once ang tao nakasala atubang sa Ginoo. The Bible says, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Impierno ang tao. Unsa ka imo tong loved ones, usa imo tong igsuon. Imo tong mama, imo tong papa. Wa lang sa imo. Nga pag mamatay sila, paingon sila nga to sa impierno, wa lang ka. Wa kay kaisog musulti, mapa, whether you believe me or not, whether you like it or not, ang Ginoo nahigugma nimo, namatay siya para sa atong mga sala. Wa ba kanaluoy niya na? Or selfish lang ka? Talawad ka nga musulti sa kaluwasan ng pagay, walay lain kundi ang atong Ginoo. Usahay kita nga mga Kristohanon, selfish kayo ta when it comes sa butang sa Ginoo. What the Bible says in Genesis chapter 18 and verse 20, ngano gi-judge ang Sodom and Gomorrah. Kaya nag-evolve ang sala sa tao. Wala sila na kontento. Sa laki, sa bae. Nganong gipadadaan sa Ginoo ga fire and brimstone ng Sodom and Gomorrah because of the sin of homosexual.
Dili katugot ang Ginoo. Can you see believers nganong naagi taglinog? Kaming karon ang selebrasyon sa kalibutan nung saman kanang kalag-kalag, sorry. Kalag-kalag ba? Kalimutan. No? Gabi niya, wa lang sa ato nga adto silang sementeryo, dala-dala silang kandila, kita nga mga luwas dapat unta isog ta. Mo nang ako ng pre-request ako nga prayer partner ko binat bigapon. Pasalamat po ko sa ako nga prayer partner ko binat ang akong igsuon. Mama Lord, Ma'am Chu. Salamat kayo sa inyong nga suporta. Nga wala mininyo pasagdi, no? Pasudan, Mansa, salamat gud kayo. So Genesis 18 verse 20, what the Bible says, go with me please. Genesis 18 verse 20. Mato paingon sa Ginoo, and the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is what? Great. Di lang kay gamay. No words can compare when the Bible says great, meaning to say dako ang sala nga nahimo sa Sodom and Gomorrah. Ang mga tao dito, hala mo, himo na og mga kabalastugan nga dili makapahimaya sa atong Ginoo. Ug gamatod pa sa Bible verse 20 ingon diha, and because their what? Sin is very what? Grievous. Mo nang kinahanglan mission urgent hiring ang Ginoo. Ug ang pangutana, usa ba ka? Diha lang ka nakakaroon nga gabi, naminaw, but you don't even conviction nga unta hikapon kas Ginoo. Dili katugot ang Ginoo mga pinangga nga makistuhanon nga iyang mga karnero, wala yung saman, walay shepherd nga mo guide, walay shepherd nga mo lead. Kay kahibulo naman ta nga prone tao ga unsa ni ang atong kaaway naning kamot gub-on ang atong mga kinabuhi. Look at Genesis 19 verse 7. And then jump sa verse 24 down to verse 25. Sige, Genesis chapter 19. Because people are messed up in sin. Ang sala sa tao nag-progress, niabot ko sa punto sa Genesis chapter 19 nga pati mananap ilang hilabtan. Tama lang gisulti sa Bible sa man, their sin is grievous. Ug gamatod pagali sa Bible sa Romans chapter 1, but first dito sa Genesis 19 verse 7, anong sabi ng pulong sa Ginoo in verse 7? The Bible says in verse 7, Genesis 19, jump ta sa verse 24 down to verse 25. Lagtawon lang tong verse 7. Kahibalo naman ta sa context diha, ang history diha, no? Look at in verse 24, ingon diri, then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Grabe ka, milagro nga nahitabo. Never pa siguro no sa history sa ato nga nasod nga nag-ulan og kayo. Pasalamat ang grasya sa Ginoo, puros lang ta ulan, walay kayo. Tungod pala sa grasya sa Ginoo nga doon na pay mga KGB contenders diri Cebu nga nagwali, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Doon na pay grasya nga gipaambit diri ning lugar nga pinaagi sa inyong kaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Giatagan pag-extension ang Cebu City tungod kay doon na pay mga contenders nga nagbarog sa matag Bernes diha sa Kulon. And how I wish dito put sa Butuan. Ug tanawa sa verse 25, the Bible says in verse 25, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew up the ground. And you know the story. Muna usahay ang Ginoo tungod kay wala sa makita nga mga magtotoo. Nahitabo na sa Ezekiel chapter 22 verse 30 nga nangita ang Ginoo nga tao to stand the gap kay nakita niya ang conspiracy sa prophet. Di natamad to dito princes kining mga nasa gobyerno and people doing bad in the presence of God, doing sin in the presence of God. Wala nalipay ang Ginoo. Mo na nagapangita sa mga tao, mga Kristohanon nga tawagon sa iyang buluhaton. Not only because people are messed up in sin. Number 2, because
people are moving toward judgment. Look at Hebrews 9 verse 27. Hebrews 9 in verse 27. Wala ba tamaluoy sa mga unsaved nga doon na sila'y judgment? And that judgment is white throne judgment. They were finally ilabay sila ngadto sa lake of fire, mahitabo na. Wala ba ta nagkonsensya, di ba ta maluoy? Usa sa atong mga igagaw, usa sa imong mga igsuon, o imo ba kang ginikanan? They were moving toward judgment. In Hebrews 9 verse 27, ako itong masahon ni Hebrews 9 in verse 27, the Bible says in verse 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Romans 14 verse 12. Go with me please. Romans 14. Unta, doon na tayo mga konsensya pa nga, doon ay judgment coming, not only the judgment seat of Christ, there will be a white throne judgment. Ngaon nga, dito, ang mga unsaved, ilabay ngadto sa lake of fire for all eternity. Hadto sila ngadto, mag-suffer. Habang doon na patay tsansa, nga ato silang abuton. And glory to God, kini nga simbahan for 35 years. Nga nag-host og mission conference. Grabe. Glory to God ang iyong kasing-kasing. Doon na tayo gugma ngadto sa tao. O pinagi sa iyong support sa mga sa manamong nga mga missionaries. Kung pila man kakalaga mong maabot, parte ka mo sa kalaga mong na lead diha ngadto sa Ginoo. Look at Romans chapter 14. Mo nang ayo ka discourage Anabaptist Church Cebu. Keep up the good work. Ang inyong gisuporta, dili kawang, dili sayang, dili kapildihan. Once nga ikaw, part ka sa mission program, doon na kay ganti ngadto sa atong buhi nga Ginoo. Romans chapter 14, verse 12. Anong sabi ng Bible? Romans 14, verse 12. The Bible says in verse 12, so then every one of us shall give what? Account of himself, asaman sa atong Ginoo. Not only mission urgents hiring because people are messed up in sin, because people are moving toward judgment. Number 3, because people are marching to hell. Wa man siguro sana to diri nga wala nagtuog impierno. Di ba kita tanang nagtuog impierno? Yes or no? O nitubag mo yes ha? O. Pero as if wa tay concern sa atong silingan. We believe there is hell, but wala man ta naghimog action. Pila ba ka mission conference ang katong buhaton? Para lang magkonbikta ka nga dunay impierno. Para sa mo tong impierno? Para lang sa mga gwapo? Para lang sa mga testahin? Para sa makasasala? Ug di ka maluoy nga ang imong silingan wa man lang kakahatag og warning. And then one day, matupagali sa Bible ha, lipay-lipay ka nga to sa langit, nga sila dito, ga-marching, and then time will come, nga tudloon ang imong kamot, hey, silingan, simple naman na yung kaluwasan, wa man lang ka, nagsulti na ko. They were pointing fingers to you. Nga nade ay kasimple ang kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Pero wa man tay pakialam. As if nga wa ta nagtuog impierno. And sometimes, bumirang na to. Ang atong church, usa na sa atong doctrine, we believe what literal hell. Amen? Nagtuta. Pero nga naman, everyday, di taman ng kamot. Nga mo taas ang atong attendance. Nga naman, every Sunday, doon na tayo madalang bisita para lang ang atong pastor makawali. Di lang kay puro panasig. May mga panahon po nga mag-change ang atong pastor para lang maabot atong bisita. Nga si Kristo ang ilang kinahanglan. Dili kwarta, dili bulawan, dili unsaman. Si Jesus ang pinaka-importante sa tanan, mga atong Ginoo. Because people are marching to hell. Look at Proverbs 14 verse 12. Suntok sa bato usahay ang atong mga kinaiya.
Grabe kini nga simbahan, witness ko kini nga pulpit, grabe. Namatay na lang atong nga pastor to remember him. No? Ma-appreciate na to atong former pastor. Nga grabe ang wali, mingon ka, buntag, hala, paingon, maningkamot tanan buhaton para ma-reach out lang ang kalag sa tao. Tungod kalipay niya ang mudaog og kalag. Diha ta na train, diha ta kadungog. Kay nga naman nagtuo man si pastor nga dunay literal nga hell. Mopod unta nga tong concern. We believe a literal hell. Therefore, wala di ta dapat usik og panahon. Anong sabi nga ng Bible? Redeeming the time because the days are evil. Pero gausik ta. Mahadlok ta mo dalag bisita. Mahadlok ta nga mo kuot sa tong bulsa after sa service atong pakanon, atong atimanon. Talawad ta mo sakripisyo para lang madaog nato ang usa ka tawo diha sa tubang sa tong Ginoo. In Proverbs 14 verse 12. Pero gali sa butang sa kalibutan na sky's the limit. But when it comes sa kalag sa tao, minus ang atong concern and passion to love that person, to care that one soul going to hell, wa tay pagtagad when it comes sa kalag sa tao. Look at Proverbs 14 verse 12. Anong sabi ng Bible? Proverbs 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Not only people are marching to hell, number 4, because people are misled by Satan. Look at 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Mas dagan og na dala ang yawa kaysa sa ato. Amen. Mas dastag o gasulwining ang yawa kaysa sa ato. Mas dagan sag nadala ngadto sa impierno kaysa sa ato. Nga kita, we believe that there is a perfect word of God. Grabe ni nga simbahan when it comes sa authority of the Bible. Grabe ang atong simbahan gawali. Nagtuta nga dunay perfect nga pulong sa Ginoo. Therefore, sakto pud unta ang atong compassion sa kalag sa tao. Look at 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Anong sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. And the Bible says, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Kisa may gamiton sa Ginoo. Katong buta, ikaw na. Ayaw nalingi sa imong wala, ayaw nalingi sa imong tuo. Ikaw ang gamiton sa Ginoo. To lead them, to save them. Gamiton ka sa Ginoo nga tulay, nga kalang-kalag. One day, ma-appreciate ka, i-love ka, gaksod ka nga tus langit. Kaya nga naman, nadala nimo nga tus langit ang iyang kinabuhi. Look at 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10. Pila pa ka verse ang atong gikinahanglan para makonbikta ta. Kung tinuod ka nga gitawag sa Ginoo, ayaw kahadlok. Challenge you. Have faith in God. Be brave for the ministry. Why? Because doon ay promisa ang Ginoo. He will never leave you nor forsake you. Di kabiyaan sa Ginoo. Look at 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and verse 10. Anong sabi ng Bible? 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 10. The Bible says, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. In verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of truth, that they might be saved. Kita usayang may kulang. Dili ang preaching, dili ang Bible, dili ang pastor, dili atong simbahan, kita ang may problema. Wa tay compassion sa kalag sa tao. The last one, mission urgent hiring, not only because people are messed up in sin, people are moving toward judgment, people are marching to hell, people are misled by Satan. The last one, because people are miserable in life.
miserable. Pwede kang gamiton sa Ginoo. Nga katong tao nga nagproblema, problema physically, spiritually, labi na sa spiritual, gamiton ka sa Ginoo nga maligtas siya. Look at Job chapter 14 verse 1. Anong sabi ng Bible? Job 14. Og witness ta ni nga simbahan, grabe. Ang hago sa ato nga pastor, Pastor Dan, halos wa ni siya undang every Sunday, halagalakaw, gahimog bulaton sa Ginoo. Glory to God for that. Nga doon na tayo pastor nga nakupya, nga buhaton para lang sa glory sa atong Ginoo. Maningkamot ang atong pastor para lang dasigon ta, para lang musuporta ta. Pero sometimes kita wa ta naghimo sa atong responsibility being a member. Look at Job chapter 14 verse 1. Anong sabi ng Bible? Job 14 verse 1. The Bible says in verse 1, ingon diri, man that is born of a woman of a few days, what? A fool and full of trouble. Ecclesiastes 2 verse 17. Ecclesiastes 2 verse 17. Kadalasan karon labi na natong mga young people nga nululong na sa social media. Puron sila sa mga butanga, dali lang sila, hala, wa kasabot sa kinabuhi. Hangtod maghikog na lang, ingon ani. May mga panahon nga gamiton kas Ginoo. Nga ma-change ang iyang perception, ma-change ang iyang utok. Tungod kay dasdas ka sa pagpangdaog og kalag. Ecclesiastes 2 verse 17. Therefore I hate life, because the work that is wrought under the sun is what? Grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit. Nahitabo na sa kinabuhi, sa usa ka writer nga naka-experience siya nga ang iyang kinabuhi miserable, kinabuhi nga gubot, kinabuhi nga walay Ginoo, kinabuhi nga ingon ani, so and so forth, nagkinhanlan og Ginoo nga kanang tawhana, babae man naglalaki, gamiton lang atong church, gamiton ang imong kinabuhi nga madala nato diha sa Ginoo. Last verse, Romans 7 verse 24. Ug akong i-close ang atong preaching by the conclusion, no, sa usa ka history, really nga history. Look at Romans 7 verse 24. The Bible says in verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Doon ay usa ka istorya o diri ko mo close sa ato nga mensahe. O nagtituluhan kinig the wrong deliver. Sayop nga pag-deliver. Mark, ang iyang pangalan si Mark, work as a food delivery rider to help to support his ministry studies. Magbantay ta kini nga dili nato priority ang atong kinabuhi sa Ginoo. Sometimes gitawag ta sa Ginoo pero we keep on atong gitaguan sa atong kagalingon, hadlok ta ingon ani, so nang support unsa man nimong rason. Ingon pa dinhi, one afternoon he rushed to deliver an order only to realize he had dropped the food at the wrong house. Tungod sa iyang kadili-dali, nato niyang pagkaon sa mali nga balay, dili mo ang nag-order. Ang iyang gihimo, na-embarrass siya, nauwaw siya. He rode back fast. Balik siya, apologizing to both customer. Ug yung pa din, that night, while laughing about it, nagkatawa sa iyang kagalingon. And a thought hit him, if I could be eager to deliver food on time, ingon pa din, why I am not this urgent in delivering the gospel. He realized people are starving spiritually. Gutom ang tao spiritually. Wa kadungog og pulong sa Ginoo ang tao. Ug ingon pa din, and every delay means someone stay hunger for truth. So now, whenever he rides, he pray. Nakarealize siya. Every time nga magatod sa pagkaon,
Magampo siya, ingon siya, Lord, let me deliver your message faster than I deliver food. He tells other, the gospel is the only deliver that can't be late. Dili dapat nimo ipa lit-lit ang pulong sa Ginoo. Ipaabot because eternity doesn't wait. Nasa imong kamot. Kung gusto ka nga dunay mugakos nimo ngadto sa langit, ang susi pangdaog og kalag. Anong sabi ng kanta? People need the Lord. Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe karong nga gabi. Salamat Ginoo sa kadaugan, Lord, nga imong gihatag karong nga gabi, Ginoo, sa among first mission conference. Unta Ginoo nga among kasing-kasing andam. Dunay conviction, Lord, nga mogawas magpagamit Ginoo sa mga buluhaton. I-bless kini nga simbahan, Ginoo, ang Anabaptist Church Cebu. Gamita pa, Lord, more kini nga church nga daghan pa nga masin out ni nga simbahan. Tabangin, Lord, si Pastor Dan, Ma'am Cha, and all the members nga kini nga simbahan, Ginoo, will shine as the star. Gamita pa, Lord, para sa mga buluhaton. Once again, Ginoo, salamat. And to God be the glory. This is my prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.